Naku po mga kapatid, may lumabas na report mula sa US na medyo nakakabahala. Sinasabi nila ng mga tol na kapag daw nagkaroon ng gulo sa Taiwan ay pwede raw bumagsak ng grabe ang ekonomiya ng buong mundo. As in parang 2008 level mga tol. Kung nahalala ninyo yung 2008 mga tol. Dahil daw yan mga kapatid sa chips at saka sa tech na hawak ng Taiwan. No, kung naalala ninyo yung microchip na ginagawa lang dun sa Taiwan. So ngayon, todo bantay ngayon mga kapatid ng Amerika lalo na habang lumalakas ang pressure ng China. So pag-usapan natin to mga kapatid, no, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin simulan at pag-usapan itong napakainit na topic na to, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Nasa 149,000 na tayo. Alright, so itong topic natin mga kapatid na pag-uusapan mula sa balita, mula rito sa Times of India. Again, gusto ko lang linawin, hindi ako ang magbabalita. Tayo'y manonood sabay-sabay ng balita mula rito sa Times of India. Magbibigay lang tayo ng opinion at reaksyon. So ang sabi rito, Trump warned of nuke war, no one can escape. China-Japan tensions over Taiwan send shockwaves in US. So panoorin na natin to mga tol. Taiwan war could trigger global economic carnage. China pressure on Taiwan sparks new strategic alarm. Sabi nga kanina, 'di ba? Pwede daw maulit yung nangyari doon sa 2008 mga tol. World to witness a tech war at the crossroads. US Congressional Commission warns war over Taiwan could be catastrophic for global economy. Grabe, ginamit yung word na catastrophic for global economy. Maaapektuhan talaga yung ekonomiya ng buong mundo. Sabi rito, the report says global GDP could fall by up to 10% in such a conflict. Ganun kalaki yung impact mga tol. Taiwan holds a central role in global technology ecosystems, making it a key partner. Totay microchip na ginagawa sa Taiwan . The island is crucial to US efforts to prevent China dominating advanced computing. A war over the island nation could be on par with the 2008 global financial crisis. Siguro yung iba sa inyo hindi pa alam yun. O kung pinanganak na kayo nung mga panahon na yun, siguro hindi nyo pa masyadong ramdam kasi hindi pa kayo nagtatrabaho, baka nag-aaral pa kayo. Ako rin . Hindi pa ako nagtatrabaho noon, nag-aaral pa siguro ako nung panahon na yun, 2008. Ay hindi na, nagtatrabaho na ako noon. Kumikilos na ako noon. Pero hindi ko masyadong ramdam yun kasi wala naman ako sa corporate world. The report also warns of acute risk of nuclear escalation in a cross-strait conflict. Sabing ganun. China's geographical expansion in the Indo-Pacific could accelerate if war breaks out. Grabe naman kasi itong mga naglalaban ng mga bansa ngayon no? Taiwan has boosted defense spending and ordered more US-made weapons platforms recently.
So talagang pinalalakas nila yung kanilang depensa at dinagdagan pa nila yung kanilang pondo o budget para sa kanilang depensa at bumili pa sila ng napakaraming US-made weapons. The island's new arms include F-16V fighter jets and HIMARS missile system. Tayo gusto rin na sana natin bumili ng F-16 eh. Problema, walang pera Pilipinas. Nakuha na eh. Naibulsa na ng iba eh. Biruin mo, napakaliit lang nitong island na to. Malaki pa Luzon dyan, mga tol. The US is bound by the Taiwan Relations Act to help maintain self-defense capability. Oh. Washington continues to maintain strategic ambiguity on direct military intervention. Kaya nababatrip ang China sa sa US eh. Taiwan is among the top 10 US trade partners and global supply chains hubs. Kasama pala ang Taiwan dun sa top 10 US trade partners. The island produces more than 90% of the world's most advanced semiconductors. Ito yun. Yung semiconductors na to, yung mga microchip na yan, ginagamit yan mismo mga tol ng US forces. Ginagamit yan mismo. 90% 90% na ginagamit ng buong mundo. Semiconductors from Taiwan power emerging technology including AI and electric vehicles. So sa Taiwan ginagawa yan. Syempre alam nyo na pag nasakop ng China yan, edi tiba-tiba na naman, paldo-paldo na naman sila mga tol. Saka mas lalo sila magiging malakas pag nakontrol na nila tong semiconductors na to. China claims Taiwan as territory and insists unification is inevitable by force if needed. Sabing gano'n ng China. Chinese military pressure has increased through air and naval exercises in recent years. Tandaan ninyo, meron silang sinasabi na by 2027, which is ilang taon na lang mga tol. 2026 na, isang buwan na lang mga tol after November. 2026 na, then 1 year na lang mga tol, 2027 na. Sinasabi ng China by year 2027, hawak na nila ang Taiwan. So hindi natin alam kung paano nila makukuha yan. Sabi by force if needed. Congress is advised to direct the Pentagon to evaluate response capabilities under the act. The review should consider conflicts simultaneously involving other adversaries like Russia or Iran. Ang dami kasi nilang katunggali nila ngayon The review should consider conflicts simultaneously involving other adversaries like Russia or Iran. Siyempre, limbawa, meron silang conflict sa Iran, 'di ba? May conflict sila sa Russia, tapos bila may conflict sila sa China. Tatlong mga higanting bansa 'yan, no? Alright mga kapatid, so eto na nga yung mga balita ngayon sa ating daigdig. No, kapag sumiklab daw mga tol ang labanan o ang kaguluhan dito sa Taiwan dahil nga sa Chinese invasion, pwedeng apekto ng global economy at pwede nga daw maulit yung matinding global crisis, economic crisis nung 2008. Ano sa tingin ninyo mga tol, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.